Oh my God, Hero Black 12. GoPro start recording. GoPro take photo. GoPro turn off. For today's video, mag-unbox po tayo ng bago nating camera na pinag-uusapan sa buong mundo dahil kalalabas pa lang nito 2 weeks ago na walang iba kundi, of course, ang GoPro Hero 12 Black. Nagtingin-tingin kasi ako sa YouTube pero wala akong nakitang Tagalog review. At ngayon, gagawa tayo ng Tagalog review at complete setup guide ng camera na ito. So now, buksan na natin at tingnan natin kung ano ang laman ng box na ito. Actually, binuksan ko na to. Binuksan na to sa Henry's kasi doon ko siya binili. Check natin kung kompleto or walang damage. Una, may kasama siya ditong karton. Ay parang para sa akin, lalagyanan to ng itlog. At pag binuksan mo, tatambad sa iyo ang syempre of course yung resibo natin sa Henry's. Tago natin yan for warranty. At may mga setup guide dito, mga papelitos, and all that na wala namang nagbabasa. At syempre, meron tayo ditong USB Type-C cable for charging at pagta-transfer ng mga video. Meron din ditong mount at merong thumb screw para dito. Dalawa lang ang kasama niya. Yan. At of course, may battery. Enduro ata itong battery niya. So, tabi muna natin. And of course, yung camera niya mismo na napakaganda. Alright, so physically, ito ang itsura ng GoPro Hero 12 Black. So kailangan muna nating i-set up ito dahil hindi mo siya magagamit hanggat hindi mo na-download yung bagong update or yung bagong firmware. Anyway, ito nga pala, meron din dito, ito yung barcode na kung makikita nyo dito, ito yung barcode kung saan pwede nyo i-download yung Quick App for GoPro. Available ito sa Android at available din ito sa iOS. Alright, so now punta na tayo doon sa pagsiset up. Ito, facing the camera, yan, nakaharap sa inyo, sa right side, meron ditong compartment. At kung makikita nyo, merong ano yan, okay, snap-on. Pipisilin mo lang to ng kuko. Yan, magbubukas na siya. At syempre, bago natin ilagay yung ating battery, kailangan muna natin ng micro SD card. So dapat yung high speed, no? High speed na micro SD ang ilalagay natin dito para hindi magloko yung kanyang video. Kasi merong mga nabibili dyan ng mga mumurahin na memory card, hindi po yung gagana dito. So ilagay muna natin yung memory card. Kung makikita nyo dyan, meron dyan sa gilid ng battery, merong micro SD card. Ayan, kalagay. Pipisilin mo lang siya ng kuko, ilalim. Ayan. At maririnig nyo may magkiklik ng mahina. And now, pwede nating ilagay yung battery. And nandyan yung GoPro logo. And pagpasok ng battery, kailangan nandyan din yung GoPro logo. Para sila nakaharap. Pasok natin. Then magkiklik siya. Then isara na natin. Alright. So now, nandito sa left side yung power button niya. Isang pindot pag on. Okay, naka-on na siya ngayon. At pag off naman ito ay ipipindot mo lang ng 3 seconds. Yan, nag-off na siya. At dito sa left side sa baba ng power button, mga babayan, kung mapapansin nyo, parang meron ditong compartment. Pero itong compartment na to, hindi po yan natatanggal. Yan po ay water drain flow ng mic. Kasi pagka nilubog mo sa tubig, papasok ang tubig dito, dyan po siya magde-drain. So hindi po yan tinatanggal. Huwag nyo pong pilitin kasi hindi talaga siya natatanggal. Punta naman tayo doon sa setup guide. Ituturo ko sa inyo kung paano i-setup para magamit na natin. Pag ganoon mo yung GoPro, ito makikita mo, pindutin mo lang yung English. And of course, terms and condition, accept mo lang yan. Turn on mo lang yung voice control. At syempre, confirm natin English. Pagkatapos nyan, magpa-prompt yan sa Quick application. But by this time, dapat nakapag-download ka na ng Quick app.
At na-download na natin yan. Wala tayong ibang gagawin kundi i-download ang bagong firmware. Pindutin natin ang quick up. Pindutin natin GoPro. Sa taas GoPro. Then turn on camera. Yan, i-pair natin. At dapat naka-turn on yung Bluetooth mo dito. Ito na yung bagong software. Nagda-download siya. Hintayin lang natin na matapos. Mabilis lang yan. Abot lang yan ng mga 1 minuto. Hintayin mo lang hanggang tumunog at may mag-bibip dyan. May tutunog dyan, may yan. Oo. Alright, so nandito na tayo sa basic tutorial kung paano gamitin itong GoPro Hero Black 12. Alright? So now, nandito nga sa kanan yung compartment for battery. At nakita nyo naman kanina kung paano natin binuksan. And of course, sa taas niya, nandito yung record at saka capture button. At nandito sa kaliwa yung on and off button. And as I mentioned a while ago, itong compartment sa baba ng power button, hindi po pinubuksan. Huwag niyong pilitin kasi masisira. Itong lens, natatanggal po ito. Push nyo lang. Iikutin nyo lang to. Yan, natatanggal siya. And then, pagkabalik naman, ipupush mo lang. Push mo lang siya. Then, iikutin mo ulit. Yan, nakabalik na siya. So now, i-turn on natin. So, pindot lang. At yung pag-off niya is, pipindutin mo siya for 3 seconds. Okay. So now, nandito na tayo sa main screen ng ating GoPro. At dito sa taas, mga kapatid, nandito sa pinakakaliwa, nandito yung remaining time ng ating SD card. Kung ilang oras pa, pwede tayo mag-video or mag-record ng video. Sa gitna naman, nandyan yung mode. Ngayon, naka-video mode tayo at dyan makikita kung naka-photo mode ka, naka-video mode, or whatever modes. Okay? Time-lapse and all that. At sa kanan naman, nandito yung battery level. Nandito, makikita natin kung ilang percent na lang ang natitira ng battery sa atin. So now, it's time to do the navigation. Alright, so dito, simulan natin dito sa pinakababa. Itong nakikita nyo, may L, di ba? Ito po yung tinatawag na lenses. Kung anong klase ng lenses ang gagamitin mo. Ito po ay may 5 lenses. So, nandito tayo sa pinakababa ngayon. Ito po yung linear horizon lock. So, ibig sabihin ng horizon lock, mga kababayan, yung subject mo, hindi sumasama siya sa camera. Halimbawa, pahiga ng ganyan, hihiga din yung subject mo. Pag tinayo mo, takatayo siya. Pag kiniga mo ng ganito, humihiga siya. Kung ibig sabihin, parang wala siyang gimbal, mga kababayan. Sumasama yung subject doon sa screen. Okay? Kung depende kung paano siya nakaposisyon. So dito naman sa pangalawa, yan po yung linear, mga kababayan. So itong linear, ito na po yung wild field of view na wala po siyang fisheye. Yung fisheye, yung may makikita kang mga curve dyan sa gilid, mga curve sa gilid, at na parang fisheye talaga. So itong pangatlo naman natin, ito yung wide lens, mga kapatid. So ito nakalagay dito, versatile field of view, that's great for everyday shots and selfie. So dito, medyo nagkakaroon na siya ng curve sa gilid, pero hindi pa ganoon siya kakurbada. So yan po yung wide. Pero dito sa tinatawag na super view, mga kababayan, super view, ayan, ay mahahalata mo na yung pagka-curve niya talaga sa gilid. Pero napakalawak ng makikita mo na view. Alright, so dito naman, mga kapatid, sa super hyper view. Okay, hyper view naman yung pinakalas natin pang 5. Dito sa hyper view, ito yung super fisheye na talaga to. Talagang medyo sobrang curve na ng mga gilid niya na parang bang naka 360 camera ka. So pero napakalawak ng nakukuha niyang video dito. Kumbaga wide yung screen niya. So yan po yung tinatawag na lenses, at yan po ang mga available lenses dito sa GoPro Hero Black 12. So now, ang gagawin natin, doon lang tayo sa linear, okay? Linear lang tayo kasi yan yung parang HD or 4K na hindi siya fisheye. Kumbaga normal lang. So now, punta tayo dito sa gitna. Ito yung standard quality, nakalagay ngayon, standard quality, no? So pindutin natin 'yan. Tapos ito naman yung mga video mode niya, no? Video mode, may 3 mode siya. Meron dito, video mode basic quality, ito yung 1080 HD, okay? 1080. Pangalawa naman, ito yung standard quality. So sa standard quality, pwede na dito lumabas yung 4K video. Kaya lang ang depende pa rin 'yan, no, sa gadget na at editing app na gagamitin mo kasi minsan ay kino-compress niya at ginagawa niya lang na full HD. So,
Ayan po ang standard quality. Pero 4K, pwede na yan makakuha ng 4K video. So dito naman tayo mga kapatid sa pinaka-last. Ito ang highest quality. So itong highest quality na to, mga babae na tinatawag, ito, kaya mo na dito kumuha ng 5.3K resolution na video. Kaya lang ang problema, kung yung laptop mo, your editing laptop mo is medyo mababa ang specs at mababa ang processor, ay i-convert niya rin ito sa mas mababang resolution katulad ng Full HD. At masasayang lang yung memory ng GoPro mo kung i-convert lang naman ito sa Full HD resolution. So, ako ang ginagamit ko ngayon as dito lang sa 4K. Okay lang kasi hindi naman ganun kalaki yung kinakain niyang memory ng ating GoPro. So, at maganda na rin naman yung resolution ng video kahit i-convert pa niya sa Full HD. So, now, dito naman tayo mga kapatid sa gilid. Yan, sa babang gilid, ayan po ang tinatawag na framing. Okay? So, ngayon, naka-widescreen po tayo. Kung baga, ito yung widescreen mga kababayan, ito yung full view. Halimbawa, mag-upload ka sa YouTube, sa YouTube, yan. Ito, tama-tama ito na framing na ito. Pero kung halimbawa, magre-reels ka naman, o kaya TikTok, ayan. So, nakatayo po siya, mga kapatid. Yan po yung vertical framing. At itong pinaka-last, ito yung full frame naman. Kung baga, naka-square lang siya, fit lang siya, square yung framing ng video. Alright? So, ito naman, ginagamit nito, itong may times 1 na yan, ginagamit to kung magkukuha ka ng slow-mo video. So, meron kasi dito times 1, meron times 2, times 2, times 2, times 2, times 2, times 2, times 2. Okay? Etong slow-mo, depende pa rin yan sa kung anong resolution na video ang gagawin mo. Kasi, kung naka 5K ka, meron yan speed 1, times 2, times 3, times 4, times 5, hanggang times 8. Pero ngayon, since naka-standard lang tayo, times 1 lang, tsaka times 2. Alright? So now, punta na tayo doon sa mas malalim pa mga kapatid. Ito, pagka sinwipe mo pakanan, sinwipe mo pakaliwa, pares lang yan. Pag sinwipe mo pakanan, pwedeng makikita mo yung mga modes dito. Time-lapse, tapos video mode, tapos photo mode mga kapatid. At pwede mo rin gawin, palitan ng mode sa pagpindot nitong power button habang naka-on siya. Pwede mo palitan ng video, pwede mo palitan ng photo, pwede mo palitan ng time-lapse. So now, balik tayo doon sa video. And now, let's dig in deeper mga kababayan at punta tayo doon sa pinaka-general settings niya. At anyway, bago tayo dyan, pagpataas nga pala, pagpataas na swipe mga kababayan, yung mga stock footage or yung mga kinuha mong video at pictures, makikita mo pag sinwipe mo dito at pwede mo rin siyang i-swipe kaliwa, i-swipe kanan. Alright? And then, pag sinwipe mo pababa, dito na ngayon tayo papasok sa general settings. So, ito mga kababayan, ito yung voice control. Yan, voice control, mamaya papaliwanag ko. Tapos, ito yung sound. Okay? So, ito yung beep sound. Okay? Yung ganyan na naririnig nyo. Yan. Pwede mo i-turn off, pwede mo turn on. Tapos, ito naman, ito yung quick capture mga kababayan. Itong quick capture, pag naka-on yan, kahit naka-off ang GoPro mo, yan. I-off muna natin. Kahit naka-off at pinindot mo ngayon yung capture at record button, yan. Kusang magre-record yan kahit naka-off ka pa. Kahit naka-off ka, no? Alright? Tapos pag pinatay mo siya, ito yung, kaya nga quick eh. Quick share mga kababayan. Yung sabihin, yung biglaan na pagkuha mo ng video or pagkuha mo ng photo. Pero kung ano yung nakalagay na mode, diba, naka-camera, pag pindot mo yan, magre-record ng camera. At kung naka-photo mode ka naman, pag pinindot mo, automatic kukuha siya ng picture. Alright? Pag pinatay mo, yan. Pag in-stop mo yung recording, yan, babalik siya, mag-off na ulit siya. Tapos balik natin. I-on natin at patuloy natin yung general settings niya. Okay? So, galing tayo sa quick share. At ito naman, yung lock na yan, naka-lock screen. Ibig sabihin, pag naka-turn on yung lock, naka-lock yung screen niya. Ayan, pagka, yan, i-unlock mo lang siya, ganyan. I-swipe mo lang naman. So, balik tayo doon. So, ako hindi ko na nilalock yan. Medyo hassle lang yan eh. Tapos, ito naman, mga kapatid, ito yung front screen option. So, pag ito, pag X, ibig sabihin, wala ka makikita dito sa harap niya. Okay? Naka-off, nakapatay siya. Ito naman, pagka yung number na yan, ibig sabihin yan, makikita mo lang dito yung countdown number. Diba? Mga number lang makikita mo. Tapos, ito naman, actual screen. Okay? Pag actual screen, kung ano yung nakikita mo dito, yun ang makikita mo dito sa harap. Diba? So, ito naman, mga kapatid, ito yung full screen. Kung ito yung full screen, ito yung square. Okay?
Kumbaga, pag clinic mo yan, square lang din, nagpi-fit lang dyan sa square yung video na makikita mo sa harap. So, ibalik natin dito sa actual screen. Kasi yan naman ang ginagamit kadalasan. Depende na rin sa'yo kung ano trip mo. Ito naman yung max lens. Itong max lens, naka-off lang siya kasi wala naman tayong max lens pa. Ibig sabihin ng max lens, mga babayan, dito yung kinakabit. Dito sa camera. Ito natatanggal to kung nakita nyo kanina, tinanggal natin. O pwede mo siya palitan ng max lens. So, wala pa tayo noon. Kaya as is muna, i-off muna natin yan. Off lang siya. At meron pa yan ha, i-swipe mo lang siya pa kaliwa. At meron pa ditong pair devices. Excuse me. Pair devices, so ibig sabihin, pwede mo siya i-pair sa mga Bluetooth devices, mga kapatid, kung magta-transfer ka ng video. At halimbawa, kung may Bluetooth earbuds ka, pwede mo i-transfer dito at pwede mong i-control ang GoPro mo using the earbuds or earpods kasi kadalasan sa mga earpods ay mayroong mga speaker. Okay? May mga mic na siya pala, sorry. So, tanggalin na natin yan. At eto, controls, mga kapatid. Ito yung easy. Alright? Ang controls, may easy, tapos may professional. So, yung professional, mga kababayan, yung professional, nandyan na yung parang magma-manual setting ka. Kumbaga, ikaw ang gagawa ng resolution, kung anong resolution ang gusto mong palabasin. So, pang professional na siya. Basic tutorial lang naman ang ginagawa natin, doon lang tayo sa easy. Kumbaga, ito yung automatic, mga kapatid. Alright, so dito naman tayo sa preferences. Sa preferences, dito natin makikita lahat ng settings. So dito, meron dito sa pinakataas, setup, auto-upload. Ito yung sa cloud, mga kababayan. Quick up. Alright, sa quick up. Sabihin, pagka magsa-sign in ka kasi dyan. So ibig sabihin, pagka naka-setup yan, automatic na yung mga video mo mag-upload doon sa quick up. So hindi na muna natin gagawin yan. So wireless connection. So camera info, naka-on yung wireless connection natin para sa Bluetooth. Camera info, yan, nakalagay dyan yung code ng camera natin, tsaka yung password. And of course, Wi-Fi band, naka 5 GHz siya. And then, ito sa reset connection, pag ni-reset mo yan, lahat na naka-pair na Bluetooth devices dyan dito sa GoPro mo is mawawala. So, i-cancel natin yan, right? So, balik tayo doon sa general sa settings. Dito tayo sa general, mga kababayan. Okay, general, ito yung beep of volume. So, ngayon, naka-low lang tayo. Pero pwede mo ipalitan yan, medium, high. So, tayo doon lang tayo sa low. Para hindi ka maingay. Ito naman, quick capture, naka-on. Yun ginawa natin kanina. Quick capture, nandito rin siya. So, hindi na natin uulitin. Tapos, ito naman yung default preset, mga kababayan. Kung ibig sabihin, mananatili siya. Kung halimbawa, uling ginamit mo itong GoPro sa video, so pag open mo, naka-automatic, naka-video siya. Okay? Last video photo, yan. Last use video, yan. Okay, so dito naman sa auto power off. Okay, auto power off, pwede siya mag-power off ng 1 minute. After 1 minute, kung halimbawa hindi mo siya ginagamit, mag-auto power off siya ng 1 minute, 5 minutes, 16, 30, at never. So, ibig sabihin, hindi siya mag-turn off. So, ito, yung never, gagawin mo lang ito kung sakasakali lang mga kababayan na nagda-drive ka at gagamitin mo tong GoPro mo sa medyo malayo, sa likod na sasakyan mo, sa backseat, pwede mong i-turn on yung never para yung voice command ay gagana. Kasi pag naka-turn off to, hindi gagana yung voice command. Dahil sa voice command na yan, pupunta tayo ngayon dito sa voice control. So, voice control mga kababayan, naka-on. So, ibig sabihin, makokontrol mo itong GoPro mo habang naka-on siya, makokontrol mo siya hands-free. So, language, English, at ito yung mga commands niya. Ang command dito is GoPro capture, GoPro stop capture, GoPro start recording, GoPro stop recording, GoPro, yan. Na-recognize niya. Start recording, ngayon nagre-record siya. GoPro start recording. GoPro stop recording. GoPro take photo. GoPro start time lapse. GoPro stop time lapse. GoPro turn off. So, nandun yan sa voice control, mga kapatid. So, balik tayo dito sa preferences. Nandun tayo sa voice control kanina, English, tapos, yan, commands. Makikita nyo lahat ng commands na pwedeng gawin ni GoPro hands-free. Sa salita mo lang. Alright? Punta naman tayo dito sa video, mga kapatid. So, bitrate, nakalagay dito, standard lang. Bit depth, 10 bit nakalagay. And anti-flicker, naka 60 GHz siya. Yeah, so, now, ito naman tayo sa display.
Yun pa rin kanina, orientation, naka-landscape, di ba? Screensaver. So, screensaver, kumbaga nagdidim yung light na niya after 1 minute. Pero pwede mo palitan yan. 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, or never. So, hindi nagdidim. So, sa atin, ayan, 2 minutes lang. And yung brightness niya, pwede mo siyang kontrolin din. Ngayon, naka 50% lang tayo. Pwede mo siyang paliwanagin ng gusto. Yan, 50%. Kaya lang, syempre, pagka masyadong maliwanag, mas makonsumo yan sa battery. So, dito lang tayo sa 50%, no? 50% lang tayo. Yan. 50%. 50. Alright. So, dali lang naman gamitin ito. Napaka self-explanatory ng mga commands niya, mga babayan, ng setting. So, alright. So, that's all yan. Kaya natin binili ito, mga babayan, kasi yung dating DJI Osmo natin ay lumubog sa tubig dagat na pinasukan yung battery, hindi na gumagana. Alright? And one more reason kaya bumili tayo nito ay may plano tayong gumawa ng maraming content sa ating camping and adventure channel. Alright? At abangan nyo po yan ngayong October. Okay? So, if the time and the budget permits, gagawin na natin yan na mas maaga. Kasi ako, kating-kating na talaga ako gumawa ng mga content para sa inyo. At abangan nyo yan. Basta pag nag-upload na si Pinoy Outsider ng isang video, dire-diretso na yan. At syempre, dahil natakot na nga ako, mga kapatid, na malubog uli siya sa tubig, bumili na tayo ngayon ng underwater case. Ayan. Pero huwag kayong mag-alala kasi waterproof ang GoPro kahit walang ganito. Waterproof po sila mula Hero 5 hanggang Hero 12 up to 10 meters or 33 feet. Bumili lang tayo nito para makasiguro tayo na hindi na talaga papasukan ng tubig kasi ang mahal eh. Alright? Bili nga pala natin itong camera mismo ay 26,000 plus. Alright? 26,000. At syempre, yung standard lang binili natin kasi mayroon naman tayong mga grip na dito. Tapos ito, bumili rin tayo ng protection niya mga kababayan. Protective gear para hindi siya magagasgasan. Ayan. 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 So, ayun. At, alright. So, itong ginawa natin ay para doon sa mga nag-start pa lang, no? Sa mga nag-uumpisa pa lang na gumamit ng GoPro at doon sa mga may balak na bumili ng GoPro Hero Black 12. So, kung may kulang pa ako at doon sa mga professional na makakapanood nito, pakidagdag na lang dyan kung may kulang pa ako dyan sa comment section para makakugbigay na rin tayo ng advice or tip doon sa ating mga manonood. Alright? So, maraming salamat mga kapatid and abangan po ang mga vlog natin gamit ang ating GoPro Hero Black 12 at malapit na yan. And of course, this is Pinoy Outsider. See you on our upcoming vlogs. Thank you!